Muna tayo mga karagdagang update dyan naman sa panig ng House Prosecution Panel dahil inilatag na ho yung mga tungkulin para sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, inanunsyo na nga ngayon ng House Prosecution Panel ang mga nakatalagang tungkulin ng bawat prosecutor para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead prosecutor at House Justice Committee Chairman, Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, hahawakan ng bawat prosecutor ang hindi bababa sa 2 articles of impeachment upang mapabilis ang presentasyon ng ebidensya at pagdinig ng mga testigo. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Duterte ang umunay maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education at ang unexplained wealth, bribery at pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos Araneta at dating Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng prosecution panel na handa silang patunayan ang 4 na articles of impeachment gamit ang mga ebidensya mula sa mga investigasyon ng Kongreso kabilang ang ulat ng Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Commission on Audit. Pakinggan natin si Representative Jervil Luis. Actually, just a list of the assignment per article that was given to the 11 prosecutors. But this does not necessarily follow the way it was presented in the articles of impeachment. And this does not follow as well the sequence by which the same will be presented. This is a matter which is still being discussed. But nevertheless, we wish to share with you that for threats and destabilization, this is led by our colleague, our STML, Kong Lawrence Defensor. And with Kong Lawrence Defensor as members of this article or team, we have Kong Laila de Lima, Kong Bel Zamora, and this representation. Formal na ring inanunsyo ni Luistro ang pagkakatalaga kinakabataan Party List Representative Rene Co at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Agyong bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Sinabi ni Luistro, si Agyong at Co ang magsisilbing House Trial Spokesperson. Sa mga darating na araw, i-anunsyo na rin ng prosecution panel ang magiging komposisyon ng mga private prosecutors na kanilang katuwang sa pagdinig. Ibinunyag naman ni Representative Lawrence Defensor na malaking hamon sa kanilang pagpapakalat ng fake news online. Kaya panawagan ng mga tagapausig ng labanan ang fake news. Kapwa inihayag ni na Defensor at Representative Leila de Lima na handa na rin sila sa mga batikos at paninira na ipupukol sa kanila sa sandaling magsimula ang paglilitis. Pakinggan natin si Representative Lawrence Defensor. Biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Ang fake news at trolls, dapat matigil na yan. And this impeachment is one of the biggest step that we can take for accountability to start in this country. Pero dapat ma-overcome din natin ang fake news dahil hindi natin maaabot ang katotohanan, hindi lang sa impeachment na to, but truth in everyday living kung hindi natin ma-overcome ang fake news at mga trolls na umaatake hindi lang sa House of Representatives but to truth itself. Pakinggan naman natin ang tugon ni Representative Leila de Lima. Sanay na po ako niyan. So hindi na po uubra yan. Thank you. Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Bukidnon Representative Keith Flores ang dahilan kung bakit siya nag-abstain sa pagboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Flores, may halong personal at politikal na issue kung bakit nag-abstain siya at ngayon ay bahagi pa rin siya ng 11-man prosecution panel. Pakinggan natin si Representative Keith Flores.
That's why I said earlier that I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because nakita naman natin yung evidence that was presented before the Committee on Justice and it was unrefuted by the Vice President because she did not counter it at all. No? So for me, parang it's easy. It's an easy decision. No? Na I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. Samantala, kumpiyansa naman ang House Prosecution Panel na agad magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos formal nang magtipon ang Senado bilang impeachment court. Sinabi ni Luistro, walang legal na hadlang sa pagpapatuloy ng paglilitis dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Iginit ni Luistro na ang utos ng konstitusyon na forthwith ay hindi lamang para sa convening ng impeachment court, kundi para sa agarang pagsisimula ng trial, kabilang ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo. Nilinaw din niya na nagpapatuloy ang paglilitis kahit hindi dumalo si Duterte o hindi magsumite ng sagot sa reklamo. Samantala, sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno na handa na ang prosecution panel sa paglilitis at wala silang nakikitang sagabal sa proseso. Pakinggan natin si Representative Chel Diokno. Excited na po akong bumalik sa court. Namimiss ko na yung paglilitis ng kaso. At wala kaming nakikitang sagabal sa trial. The Senate as an impeachment court has already set the pre-trial and the trial of the case. And we will respond accordingly. Thank you. Yan ang pahayag ni Representative Chel Diokno. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.